International. Coach, ano bang comments niyo sa performance ng team niyo po ngayon against RSP Philippines? Comments ko sa sa mga players na improving sila compared din sa mga nakaraang week. Kumbaga medyo natutunan na namin yung mga mistakes namin from the past. So kumbaga improving kami. So wait na lang po next week. Medyo mas mag-i-improve po ako. To FP and to OHEP, what did it take for you guys to really improve on your game? Especially considering na natalo niyo yung KP Prime kahapon. And then ngayon naman RSP. Siguro yung improvement namin, parang ngayon lang talaga nakikita, ngayon lang talaga natatransfer sa game. Pero sabi ko nga kanina sa interview with Ms. Mara, since week 1 pa lang natalo kami doon. Parang constantly kami nag-iisip kung saan kami nagkamali, saan kami nagkulang, tsaka kung paano namin i-improve yung sarili namin, tsaka yung team. Siguro guys, parang ngayon lang talaga nabubuo lahat ng mga natutunan namin, tsaka lahat ng na-improve namin sa mga past games namin. Siguro yun. Para sa akin siguro, parang nabubuo na namin yung chemistry na hinahanap namin. Parang nakaka-fit din na bawat isa sa amin. Parang wala nang wala nang nahihirapan sa amin, di ba? Compared sa mga past games namin na kailangan namin intindihin si ganito kasi ganyan. Kailangan namin alalayan si ganito kasi ganyan. Wala nang ganun. Parang naging stable na lahat. Kaya parang mas gumana. Maybe tanong lang ulit kita kasi wala ka kahapon ng interview. What was it like for you to be the reigning world champions? Yes. Siguro masarap sa pakiramdam syempre kasi humahabol kami ng points eh. Pero yung ko talaga doon kasi nung MSC tinalo kami nila nung kaya yun parang ang sarap kasi nakakabawi ako sa kanila at the same time natutulungan ko yung team ko para makaabot ng playoffs. Now that we're at the tail end of the regular season of week 6 na tayo, there's only 2 weeks left. And RSP is in a relatively comfortable position. Not really comfortable, but better position. Kasi talagang ang dami yung talo ng first half of the regular season. How does it feel that we're finally showing some strength now in week 6? Can you expect that you'll be appearing in the playoffs? Siguro wag muna kami mag-focus sa playoffs yan. Magpo-focus lang muna kami kung sino yung magiging kalaban namin sa week 7, sa week 6. Regardless, pero nag-aim pa rin kami makapag-playoffs. Basta yung pinofocusan namin lang talaga ngayon, yung improvement namin bawat series. Parang ako sa karagyan dito, parang hindi na rin ako nakatingin sa parang kung makapasok kami early sa playoffs. Parang yung number 1 na gusto ko makita sa team is makita ko talaga yung improvement namin, tsaka makitang kaya namin makasabay sa lahat ng teams. Kumbaga parang improve yung lineup ko para sa wala lang. Parang gusto kong improve na sa sarili ko tsaka sa team ko na kahit sinong team yung kalaban namin sa FL kaya namin. With being one of the 2 remaining veterans ng Blacklist International, was there any pressure on your shoulders to keep proving yourself na malakas pa rin ako? Kasi, Para sa akin, sa naging expert sila ni Kuan, parang parang hindi pa ako ganun ka-contento. Parang may onti pa akong gustong ma-reach na kumbaga gusto ko pa rin mag-grow. Hindi lang sa akin, sa Blacklist din, na gusto ko pang marinig yung pangalang Blacklist na mag-champion ulit. Nakasama ako. Parang ganun. So, improve sa lahat ng tao na. Kasi lahat ng tao ngayon, hindi na daw Blacklist mapa-international or local dito. Parang lahat, ang daming daw sa Blacklist. Parang gusto ko ulit marinig yung pangalan ng Blacklist na nasa taas. that's very true. Actually, Oheb, that's my next question. Kasi ang dami ng haters. At hindi ako sanay, kami sanay ng daming haters ng Blacklist. Kasi it's a legacy team that's really very popular. Was that a factor na ginawa mo motivation? Ako yung personally, hindi. Parang sa mga doubters na haters namin, parang hindi talaga ako na-apektuhan.
kahit anong sabihin ng tao sa akin. Kasi alam ko sa sarili ko kung ano yung pinaghihirapan namin. Pinaghihirapan ko at saka pinaghihirapan ng team ko para lang ma-improve yung sarili namin sa araw-araw at sa mga laro namin. Parang pinipilit talaga namin ibigay yung best namin para hindi mapahiya yung pangalan ng Rockets. My last question is for Coach Pasco. Coach, it's a huge undertaking, it's a huge task to turn around the team that's virtually a new team kasi parang bago yung roster mo. Ano yung pinagdaanan mo para ma-turn around yung performance ng team? Kano mahirap yung mga ginawa? Actually, kita nyo naman po from the first week, talagang sobrang hirap kami sa mga adjustment na change of players, change of roles, nagkaroon pa nga po ng Haji Boss Fight. So kumbaga kinukuha pa rin kasi namin yung chemistry ng una. So ngayon, as nakita nyo naman po yesterday sa AP Brand, medyo maganda yung performance na pinakita namin, which is naging 2-0 nga po yung result and then today. So kumbaga, unti-unti namin nakakapag-adjust, yung chemistry po nila nabubuo na. Yun po. Paano nyo pinag-improve yung chemistry? Is there any specific? Actually, bonding kasi talaga yung dun eh. Pinakakailangan para mabuo yung chemistry eh. Ano kayo nag-banding? Kasama na yung in-game tsaka off-game dun. So kumbaga, off-game, syempre pagkatas ng play time namin, medyo meron din kami moment with each other, like usapan, gano'n, something games like from ML. Yun, gano'n lang po. Gusto ko yung, sige nga, pag-usapan natin yung MPN. Ano ka-importante yung bonding outside the game in improving a chemistry ng team? Para sa akin, personally, yung bonding sa outside the game, parang para sa akin lang yung take ko lang. Para sa akin, kapag, kunyari, sa mga screen namin, kapag hindi kami maayos sa screen, parang para sa akin, hindi, parang ang hirap mag-bond outside the game. Kasi kunyari, puro talo kayo sa screen sa tournament. Tapos parang nahihirapan ako na parang nag-banding tayo pero parang mas marami pa tayong kailangan pag-usapan about sa mga games natin kung paano improve yung sarili natin. Parang gano'n. So kapag sa akin, yung take ko dun, kapag kunyari, nakikita na namin sa practices and sa skills yung improvement namin. Parang mas magaan na sa team and sa inside tsaka sa outside the game mag-fight. Ikaw naman, ano masasabi mo doon? Since you're also new in that. So yung thoughts lang din, tulad yung sinabi na pag puro talo ka din, sa screen puro talo, tapos full streak, pero sa torna, parang ang hirap i-approach yung player kasi paano mo ba sisimulan? Kasi normal na lang din naman siguro sa players na hindi maging prangka bigla sa kapwang teammates na uy, ang tanga mo, ba't mo ginawa ganito, ganyan, di ba? Parang hindi normal yun sa mga players ngayon. Kaya parang nakakailang approach. Pero yun nga, nung mga past few weeks siguro yung nagtatak siguro sa utak ko yung mga sermon ng mga coaches namin. Yung sinasabi nila sa amin na lalo na yung disiplina. Simula nung nabuo namin yung disiplina, parang mas gumaan lahat. Parang mas di na kami nailang sa bawat isa kasi maganda na nagkaroon. May pag-usapan tayo maganda. Tapos pag may mali, madali na i-point out kasi nga, komportable na sa bawat isa. Pwede ba malaman yung laman ng mga lecture ng mga coaches? Siguro yung mga kasi nga may mga oras kasi minsan na kampante kami na example si Coach Bon pag sa screen gumagawa yung mga panalo na tapos gumagawa kami ng ikakatalo namin yun parang magagalit siya na uy wag kayo masyadong matawa pa lang natalo nyo PNC pa lang ganito last place pa rin tayo wala pa rin parang mga ganyan parang pinapatatak niya sa utak namin na hindi pa tapos yung season wag kami magkampante. So basically, yung sermon ng mga coaches namin sa practices namin at sa tournament. Kapag natalo kami dahil sa kasalanan namin, parang hindi siya acceptable sa nila. Kasi parang kami mismo yung nagpatalo sa sarili namin. Kunyari sa practice, parang tatapusin na lang, tapos tumanga pa kami. Parang doon talaga sila nagagalit and kasi parang panalo na kami, tapos tumanga pa kami. Parang sinasabi nila may papoint tayo sa parang gano'n. So,
kailangan talaga yung ganung pagka-strict ng mga coaches na nakikita namin ngayon. Kaya sobrang laki nakatulong din siya para mag-improve kami. Last question, follow up lang. So, mas naging strict yung coaches. Totoo ba yun, Coach Van? Totoo po. Maraming salamat po. Questions, guys? Ano, yung kay MP lang, kasi kanina yung sa one of the highlights of game 1 for us. No, yung Hayabusa Louis na combo. It's actually the same idea as no Claude Louis na ginawa ng diba? So, alam mo na yung sinasabi ko. Sino nakaisip nun? Na-try lang namin yan sa screen one So, time. praktisado. Parang ano lang, parang out of nowhere lang siya namin trinay. Na one time nasa screen, si Aji nagsabi na, MP, TP kita sa top. Tapos, doon na pumasok sa utak namin, bitaw kaya ako shadow, parang flood siya. Kaya yun. Ano na yan? Parang sa script namin, out of nowhere lang namin nalaman. Sige, salamat. Any other questions, guys? Okay. May exclusives ba? That's it. And congratulations, Blacklist.